po ang programang Kaya Mo Yan sa DZRH. Sa bahagi ito ng ating programa, narito na ang happy, healthy, at iba pa. Partner Cory. Yan, handa na ba kayo? Pilipinas, maging mas happy at healthy. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pay attention, class, makinig kayo. Practice being present. Present ka ba? Okay. Bawal ang absent. Ayan ang sinasabi ng isang lifestyle self-help guru na si Eckhart Tolle. Okay. Ito ay isang kombinasyon ng how to live your life with more fulfillment daw. Okay. Ayon kay Eckhart Tolle, ito ang sinasabi niya. Ang kapangyarihan ng ngayon na. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon din. Anong ibig sabihin nun? Yan ba, partner, yung live in the moment? Yes, exactly, partner. Kasi, pag palagi po tayong nag-iisip ng mga problema na nangyari sa buhay natin mga 10 years ago, edi, maiipit tayo doon sa kahapon. Di ba? Yung linger in the past. Exactly. Linger in the past. Aangat ang buhay natin. Okay? Tapos naman, kung palagi tayong nagwo-worry, namomroblema sa mangyayari sa buhay natin, hindi pa rin natin alam kung mangyayari o hindi, di syempre, magiging stagnant din ang pag-iisip natin. Kaya ang sinasabi nila, kailangan live in the moment or ang kapangyarihan ng ngayon na. Now na. The power of now. The power of now. Power of now. Bakit? Kahapon ay natapos na. Bukas ay hindi pa dumarating. Mangyayari pa. Yes. Ngayon ay ang pinakamahalaga. So why worry, di ba? Okay. Ano ba ang dapat po natin gawin? Number 1, samahan nyo ako, sumabay po kayo, mindful breathing. Ibig sabihin ng mindful breathing. Ibig sabihin, ayan yung ating hininga na alam natin na aware tayo na andito ako. Nandito ako. Hindi ako malayo. Nandito ako. Parang may kanta gano'n, ano? So ano yung mindful breathing? Dapat at least 5 minutes ng mindful breathing, ang 5-3-5 technique. Ano yun? 5-3-5. Yeah. 5 counts, inhale. Okay. 5 counts, inhale. Hold your breath for 3 counts. Tapos exhale ng 5 counts. Yun. Nang sa ganon, babagalan po natin ang ating paghinga. Ano ang resulta ng 5-3-5? Bababa ang ating presyon, di ba? Magiging mas relax ang ating puso at mawawala ang ating stress. Correct. Yeah. Sabi nila ang stress ay ang nanay ng karamdaman. Correct. Okay, ito naman. Morning meditation, mga kapatid. Ay, maganda yun. Practice short meditation tuwing umaga. Ibig sabihin, hindi dapat magulo ang isip natin. Dapat areglado. Kapag areglado ang isip natin, mas malinaw ang dapat natin gawin sa buhay. Ngayon na. Now na. Okay? Pangatlo, kailangan meron po tayong spirit of gratitude. Attitude of gratitude. Palagi magpasalamat. Magpasalamat. Dapat meron po tayong thank you list. May listahan po tayo ng thank you. Marami po tayong namang mga biyaya sa buhay. Kailangan, huwag natin kalilimutan yon. Okay, ito pa ang sinasabi nila. Kailangan aware na aware po tayo or connected po tayo sa ating katawan. Ang ating katawan ay nagbibigay ng senyales sa atin. Kapag may kirot o sakit, sinasabi na ng katawan sa atin na may problema. Makinig ka, pay attention. Alamin kung ano ang problema. Kasi po, ito po ay totoo. Lahat ng ating emosyon na nangyari noon
At ngayon, naiipon po yan sa isa sa mga organs natin. Halimbawa, let's say may liver problems kayo. Ang liver ay isang organ na itinutukoy na konektado sa ating galit. Oo. The liver is the organ that stores anger. Ganun Yeah. Yan pala. Kaya kalimutan na ang mga kalaban natin, yung talagang naging source ng ating galit sa buhay. Kung ayaw nyo magkaroon ng problema sa ating atay. Ito pa, yung ating bato. Yun. Ating bato ay konektado sa ating mga kinatatakutan sa buhay. It is fear, ang takot. Okay, so, anong dapat natin gawin? Gamitin ang kanang kamay, iscan ang buong katawan. Ayun. Tapos mararamdaman mo naman kung anong parte ng ating katawan ay mabigat. It will happen naturally. Yung ating kamay ay pupunta dyan sa parte ng ating katawan na kailangan ng ating atensyon. Let's say, puso natin, salong-lalo na yung mga kababaihan, palagi naman silang merong mga emosyon, very emotional. Minsan at minsan din ang mga babae, ayan ang center of attention dapat. Yan tinatawag na body scan. Tapos kailangan buksan ang ating kaisipan, at lahat ng ating senses para alamin kung talagang may problema ba talaga ako. Kung may problema, kailangan ayusin yan. Correct. Tapos ito pa ang dapat gawin. Gumawa tayo ng mindful walking o gumalaw tayo. Pero pag tayo ay nag-exercise, ito yung sinasabi nilang mindful walking dahil ang ating kaisipan ay nakakoncentrated po sa ating sarili. So when you are mindful walking, you pay attention kung saan ka pumupunta, saan ka naglalakad, paano ka naglalakad. So it is a parang connection with the self. Pero kailangan titignan mo yung lalakarin mo, baka masaya ka. Ay, kailangan nandyan ang isip mo, okay? Ayun. Okay, tapos ito dapat natin gawin. Active listening. Pag meron tayong kinakausap, makinig talaga tayo. Hindi lamang tinitingnan natin ang kinakausap natin, pero sarado naman ang ating mga tenga. So, yan ang tinatawag na active listening. Focus on the person na kinakausap natin. Tapos ito, natural conversation. Huwag natin pag-isipan kung anong dapat natin sasagutin sa taong kumakausap sa atin. Dapat lumabas sa ating puso na in a very natural way. In that way, yung conversation po ninyo ay tinatawag nilang sincere. Sincere, natural. Okay? Tapos when you're talking to somebody, pag kinakausap mo yung isang tao, dapat genuine ang ating feelings o buong-buo ang ating connection. Tunay. Tapos, ito yung evening routine. Yung evening routine ay mindfulness din. I-review po natin ang ating araw, tapos we will, at the end of the day, makikita po natin kung saan ang naging mga positibo sa buhay natin itong araw na ito. Yeah. Yan. Recap. Finally, may additional tips. Habang ginagawa po natin yung mindful connection sa ating sarili, ilayo ang ating mga gadgets. Tama. Ilayo yung mga gadgets. Lalo na sa magkainan. Bawal ang cellphone. May narinig ako, Connie, sa umaga, wag diretso sa cellphone. Yeah. Alam nyo, yung kapag hinawak po natin yung ating cellphone, first thing in the morning, na parang humihina ang ating electrical energy ng ating katawan. Oo nga. Tapos, syempre, we owe it to ourselves, mga kababayan, na magbigay po tayo ng reward sa sarili. Tama. Wag na tayong maghintay ng puri galing sa ibang tao o maghintay ng isang biyaya o regalo. Regaluhin po natin ang ating sarili. Kaya kailangan natin ng downtime or self-care time. Correct. Ito naman, remember,
presence is a practice. Hmm. Hindi nangyayari yan araw-araw o agad-agad. Start with baby steps o maliliit na hakbang. Nang sa ganon, ayan, patungo po sa ating total wellness. Galing. Ang ating power cleansing juice for the week. Ayan. Ito na. 3 carrots. Naku, sarap nito. 3 carrots, okay? Isang sugar beet. Sugar beet. Ano sa Tagalog yun? Kahit anong klaseng sugar beet, isa lang, di ba? Oh. Sugar beet, 3 carrots. Okay, wash it, peel it, chop it, i-blender kung gusto niyo. Blender. Blender kung gusto niyo or i-juice. Juice. Yun. Blender, kapag na-blender po natin, kailangan i-strain natin yan bago inumin. Okay. Good. Okay. Kasi ito ay pampa-cleansing ng ating katawan. Yan ang Lalong-lalo kailangan. ng ating atay. Lalo na ang Galing. niya. Ito ng power words for the week, mga kababayan. Anta. Nandito ako. Nandito Ako. Yan po, Narito. happy, healthy at iba pa ngayong araw na ito. Keep on health. Popost natin yan sa ating Facebook page ng DZRH. Kaya mo yan para nyo makita at magawa nyo for a healthy, happy, healthy week. Yan. So, oras natin 4:35 ng hapon. Mag-quick break na kami. Nandito na. Nakaabang na. Nasa Zoom. Ang ating mga kausap si Attorney Vic Rodriguez. Yes. Tambay po mga kaibigan. Tambay.